Okay mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing po sa ating Pinas News Insider. Ito po ang title na gagawan po natin ng reaction video at opinion. No? Pag-usapan natin to. Ito ang title, ito na, finish na. Richard Gomez tinanggal ng maskara ni Marcos. Tinanggal ang, dapat ganun no? Pero pwede na rin. Marcos, Tamba, Kongreso, Palasyo, Tiklop. Ayan na. Patungkol na naman po ito sa impeachment trial na walang katapusan na pilit pong ibinabato sa BP Sara natin. Okay mga kapatid, simulan na po natin panoorin ito. Anong meron dito mga kapatid? Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, matapos tila pinagtulungan ng mga mambabatas at ma-impeach sa Kongreso ang Vice President na si Sara Duterte Carpio. Mga pumirmang kongresista laban kay Vice President Sara Duterte, tila nasampal ng kahiyan at katotohanan. Alam mo, natutuwa ako dito sa mga pumirma yun. Hindi naman nila kailangan magpaliwanag, pero paliwanag tila ng paliwanag. Hindi naman tinatanong ng mga kababayan nila kung ba't ka pumirma. Siguro yung iba tinatanong, pero natutuwa lang ako kasi dumidikit sila, nagta-tower hug sila. Ibig sabihin, yumayakap sila sa mga mamamayang Pilipino. No? Yung mga mamamayang Pilipino natin, mauutak na eh. Hindi sila uubra sa mga paliwanag nila ng dahil sa inyo kasi mawawalan tayo ng budget kaya kailangan kong magpirma. Diba? Nakakatuwa lang kasi kahit na nakuha na nila yung pinaka-pirma, ilan ba yun? 100 plus. Pero may mga humabol pa. Sa aking palagay lamang at opinion, baka kasi may bigayang nangyayari kaya humabol. Kasi kumpleto naman bakit kailangan may habol pa, di ba? Yan lamang ang aking opinion dyan. Hindi ko sigurado kung totoo. Pero ang nasisigurado ko, layari sila sa mga botante, di ba? Bakit kamo yari sila? Gusto nila ang Sara Duterte, tapos makikita nila dyan, pumirma ka. Yun lang, di ba? Nakakatuwa sila ngayon kasi paliwanag sila ng paliwanag, no? O, tuloy-tuloy tayo. Richard Gomez, yan, hindi ata yan pumirma. Kaya tuloy-tuloy na natin. Ng Leyte 4th District Representative na si Richard Gomez. Tapos nitong manindigan at hindi pumirma. Kapalit lang na sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Matapos ang pananahimik patungkol sa di umano'y ginapang na impeachment ng isang araw lang. Kapalit ang di umano'y milyong-milyong pera ng bayan para sa pirma laban sa Vice President na si Sara Duterte. Leyte 4th District Representative na si Congressman Richard Gomez binasag na ang katahimikan at tahasang nagsalita na sa publiko at tila sinampal ng katotohanan at kahiyan ang pumirmang mambabatas sa Kongreso. Tila tahasan itong nanindigan na may prinsipyo at hindi bayad. Matapang na nagpaliwanag kung bakit hindi siya pumirma ng impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Leyte 4th District Representative Richard Gomez naniniwalang hindi na niya kailangan na makisali pa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para patunayang nakapagbibigay siya ng dekalidad na serbisyo sa kanyang nasasakupan. Aniya, mas iintindihin niya ang kanyang trabaho bilang mambabatas na hindi na kailangan pang makisali sa pamumulitika. Banat pa ng Leyte Representative na si Congressman Richard Gomez, and I quote, "Let's just keep working. No matter how little money we have, we can provide quality services to people." Alam nyo ito mga kapatid, no? Kahit sabihin na natin para sa bayan kung ba't ako pumirma, pag hindi ako, parang ganito kasi ang pagkakaunawa ko dyan, base lang sa ating opinion. Kapag hindi ka pumirma, hindi ka makakatanggap ng budget at kawawa ang iyong sinasakupan. Ganyan ho ang pagkakaintindi ko sa mga paliwanag nung ibang mga congressman na pumirma. Para sa inyo kung ba't ako pumirma. Para sa nasasakupan, mawawalan tayo ng budget. So, ibig sabihin kung hindi ka pumirma, hindi ka mabibigyan ng budget nung nasa taas. OMG.
ito ba'y may paglabag sa konstitusyon? Ako'y nagtatanong lang, ano? Parang hindi naman maganda ata yan na kapag hindi ka pumirma, walang budget. Ganun ho ba? Kasi ganun ho yung pagkakaintindi ko, opinion natin, dun sa mga nagpapaliwanag. Napakadali lang intindihin, di ba? Kapag hindi ako pumirma, hindi ako makakatanggap ng Chenilin Chuba Chuchu. Di ba? Pero pag pumirma ako at humabol ako, may matatanggap ako. Base lang sa opinion, so sila na rin ang nagpapaliwanag. Base sa kanilang mga paliwanag, para na rin nilang nilalaglag yung nagbibigay. Di ba? So anong klaseng impeachment to? Tanong lang po, anong klaseng impeachment to? Budol-budol. Basta kami po, nakikita namin ang BP Sara nagtatrabaho ng maayos. Gusto nyo lang gurgurin kasi nga malapit ng eleksyon. Ito na nga, eleksyon na nga. Bukod pa doon, malaking banta ito na baka maging ito ang tatalo doon sa manok ninyo. Kaya kailangan hangga't maaari walang kalaban. Base lang mo ito sa opinion ko ha. Diretso po tayo. In many ways, unquote, hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na sobrang humanga at bumilib sa kongresista na si Richard Gomez na magbigay ng kanilang komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, yan ang politiko na hindi mukhang pera at hindi plastic or basura. We love you and your family, Kong Richard Gomez. Proud kami sa aming nag-iisang may paninindigan na congressman. Maraming nagawang proyekto yan si Goma dito sa amin. Maganda ang pamamalakad niyan sa Ormoc City. Mananalo pa rin yang si Goma. May mararating na mataas na posisyon si Congressman Richard Gomez. Alam na namin kung paano mo pinaglaban ang hearing against drugs laban kay PRRD sa war on drugs. We appreciate you, Kong Richard. Sa nakikita ko, si Richard may prinsipyo. Di nagpatinag sa pera. May future yan para maging senador. May pag-asa pa ang ating bansa kahit maliit lang sila. Pero di sila natatakot mawala ng pondo. Saludo ako sa iyo, Kong Gomez. Kung tatakbong senador si Richard Gomez sa 2028, lalo na sa lineup ni Inday Sara, siguro panalo siya at magagampanan na tungkulin bilang senador. Matapang, walang kinatatakutan. Unquote. Yung pinakamalaking diversionary issue na ginagawa po nila, ito po yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Tinatawag ko po itong malaking diversyon o panlilinlang o pambubudol sapagkat alam ho ninyo, kagaya po ng ating titulo, itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay may tuturing na isang mere scrap of paper. Wala po ito. Ito'y isang parang tissue paper na diretsyo sa basurahan. At iyon po ang ating tatalakayin ngayon. Medyo aayusin ko lang po itong isang pahina natin dahil merong may nag-join. Ano ibig sabihin nun? Paano tayo i-exit sa kanya? Susubukan ko muna para hindi ako nalilito. Oo, hindi kasi tayo marunong dito. But anyway, ito pong ginagawa natin na pagla-live ay upang makapagbigay ng impormasyon sa inyong lahat. Bakit po natin sinasabi na isang malaking diversyon itong impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Babalik po tayo sa sentro Ang totoong issue ay ang pambubudol na ginagawa ng Marcos administration dito sa ating nadiskubre, nabisto, at ngayon nga po isang ganap na kaso na yung mga blanco diyan sa final, ratified, approved, and filed bicameral conference committee. Mahalaga po, nababalik tayo doon sa totoong issue. Hindi po tayo magpapadala dito sa panibagong panlilinlang o pangbubudol ng Marcos administration. Hindi na po sila makawala Hindi sila makatakas dito sa isang napakalaking kaso na napaka-anomalyang 2025 budget na sinatawag nga natin na isang unconstitutional, illegal, invalid at criminal. Sapagkat nakita natin na 28 items po ang blanco at sa 28 na yan nagkakahalaga po lahat ng higit kumulang 241 billion pesos. Napakalaking pera. Pera po nyo yan. Pera ng sambayan ng Pilipino at yan po ay dapat nating pakaingatan at bantayan. Ang nangyari po kasi, yung mga nanumpa na mambabatas, kanila pong sinumpaan na kanilang pakakaingatan ang bawat sentimo na pera ng Pilipinas, na pera ninyo, pera nagmumula sa buwis na inyong binabayad, pinabayaan po nila sa ngalan ng korupsyon, sa ngalan ng kurakot. Saan ho kayo nakakita? Mangbabata sila, mga veterano na. Yung ilan dyan nakailang balik na sa Senado. Yung ilan dyan nakailang beses nang balik
sa Kongreso. Ano hong ginawa nila doon sa Bicameral Conference Committee report? Nagpasa lang naman ho sila ng blankong Bicameral Conference Committee report. Blanco ho, 28 blanks. 28 items ang blanco, hindi po maaari yun. And I'd like to take this opportunity to remind tayo pong mamamayang Pilipino. Alam ho nyo, may ginaganap yata ngayong linggong ito ay ginaganap ang League of Municipalities of the Philippines. May convention sila dito sa National Capital Region ginagawa. At alam ito na mga miyembro ng League of Municipalities, mula mayor, mula vice-mayor, mula konsihal. Marunong po silang magpasa ng tamang budget. Itanong po ninyo sa inyong mga konsihal, yung konsihal ng munisipyo, konsihal ng syudad, konsihal ng bayan. Alam po nila kung paano magpasa ng tamang budget. Bawal po yung may blanco, bawal po yung may patlang, at higit sa lahat, kahit isang sentimo ng may blanco, bawal po yon. Kaya ako po pinapaliwanag at tutungo nga po tayo. Isa na naman ng pambubudol ito eh. Itong isinampang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Lagi ko nga akong sinasabi, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Bantayan po ninyo yung mga mambabatas na pumirma sa impeachment complaint laban sa anak ng Mindanao na si Vice President Inday Sara Duterte. Kayo po'y tinalikuran ng inyong mga mambabatas. Ito po'y pagtatraidor sa isang anak ng Mindanao na tapat na naglilingkod sa ating bansa bilang Vice Presidente. Hindi lamang o pera ang ninanakaw ng mga tiwaling mambabatas. Pati po ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay ninanakaw na rin po ng mga tiwali at elitistang mambabatas. Yan po ang katotohanan. Kaya bantayan natin, makisali kayo, makiisa kayo, at tuloy-tuloy po yung ating diretsyong ugnayan sa inyo. Tungo po tayo ngayon dito sa unconstitutional din na ginawa nilang impeachment complaint. Sabi po ng press release ng House of Representatives, ang ifinail daw po nila, ganila po galing ito ay verified impeachment complaint. Mahalaga po yung sinasabing verified. Ano po ba yung verified? Silipin po ninyo yung Article 11, Section 4 ng ating saligang batas. Importante po ito Watching from Mindanao, Zamboanga del Sur, si Neil Born C3. Maraming salamat, Neil. Malinaw po sa atin doon sa Article 11, Section 4 na yung modality o yung vehikulong ginamit ng mga mababata sa mababang kapulungan ay yung automatic transmittal ng impeachment complaint na nagiging articles of impeachment patungong Senado. Wala po tayong pagtatalunan doon. Kapangyarihan po exclusive ng House of Representatives na mag-initiate ng impeachment proceeding laban sa mga impeachable officers katulad ng Vice President. Wala po tayong pagtatalunan doon. Ibigay po natin yan sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Subalit, ang nakalagay po sa ating saligang batas, kung may pipirmang 1/3, at ito nga po pinagyayabang, pati ito pag-usapan natin, pinagyayabang ng mababang kapulungan, more than 1/3 daw ang pumirma. Nasa 240, more or less na ho ang pumipirma. More than 1/3 yan. 240 congressmen and women ang pumirma. Ngayon, sabi po sa ating saligang batas, dapat po ay verified. Ano po ibig sabihin ng verified? Pumunta po kayo doon sa tinatawag nating Rules of Court. Nandiyan po yan, Rule 7, Section 4. Silipin po ninyo yung Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Alam po ito ng mga law students at ng mga abogado, at kung meron po kayong kaibigan, kamag-anak o kapitbahay na abogado, makipagtalakayan po kayo, papaliwanag din po nila ito. Ayon po sa Rules of Court, yung Rule 7, Section 4, malinaw po dyan, dapat yung verification page, meron po kasi dyan na iyong pinapangako at yung sinusumpaan na ang iyong reklamo ay base sa iyong personal knowledge o dili kaya ay base sa authentic document na inyong binasa. Mahalaga ho yun kinakailangan iyong binasa yung complaint na pinirmahan mo. Tutungo ho tayo dyan, kinakailangan iyong binasa. Pangalawa, meron pa hong requirement dyan. Na yung binasa mo, bago mo lagdaan, kinakailangan yung allegation doon, yung bintang mo doon, yung reklamo mo roon, base sa iyong personal knowledge, personal mong nalalaman, o dili kaya base sa authentic documents. May nakita ka, nabasa mo yung authentic document, importante authentic hindi pwedeng photocopy, hindi pwedeng marites, hindi pwedeng chismis, hindi pwedeng kwento lang. So yan po yung kahalagahan ng sinasabi nating artikulo ng ating saligang batas. Bisitahin po ninyo, Article 11, Section 4. Itatawid po natin yan doon sa tinatawag nating Rule 7, Section 4 din. Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Malinaw po yan. At tutungo po tayo sa mismong Rules of Procedure ng 19th Congress
nitong House of Representatives. Silipin po ninyo yung kanilang Rule number 2, Section 3. Rule number 2, Section 3 ng House of Representatives. Mismo, kung saan po nanggaling yung impeachment complaint. Nakalagay po doon parehas. Kinopya lang naman yan in suppletory character o pagkakaparehas, kinopya lang nila yung nakalagay doon sa Rule 7 Section 4 ng Rules of Court. At ang sinasabi dito, sa sariling patakaran o Rules of Procedure ng House of Representatives, Rule 2 Section 3, malinaw po dyan. Dapat nabasa nung mga mambabatas na pumirma yung buong complaint. Kailangan nabasa nila yan. Bukod dyan, dapat yung kanilang pipirmahan, yung mga aligasyon doon ay base sa kanilang personal knowledge. Personal nilang nalalaman, base sa kanilang personal na kaalaman o personal na karanasan. Pangalawa, ito po ay base rin dapat, kundi po personal knowledge or ang ginamit na salita, base sa authentic document. Tungo na po tayo dito sa pambubudol na lantaran upang pagtakpan ang napakamaanumalyang 2025 budget. Ito talagang usapin Alam mo ninyo, sabi nung una, pinagyayabang nila, 215 congressmen ang pumirma bago ho ito itrinansmit sa Senado. 215 ha. At ang usap-usapan noon nagsimula yung kanilang caucus ng alas 10 ng umaga nung araw na kanilang pinirmahan yung impeachment complaint. Alas 10 ng umaga, natapos po sila bago mag alas 5 ng hapon. So tanggalin na po natin yung lunch break. Tuloy-tuloy, wala na silang break. Pagbigyan na natin, kaganon sila siguro kasi sipag 7 hours po, 7 hours. Base doon sa ating saligang batas, base sa Rules of Court at base na rin dito sa Rules of Procedure ng 19th Congress ng House of Representatives, Rule 2, Section 3 ng sarili nilang panuntayan, kinakailangan nabasa. Imaginein ho ninyo, there are only 60 minutes in 1 hour. Lagay po ninyo yung 32 pages na verified impeachment complaint ay binasa, assuming binasa talaga ng bawat isang mambabatas ng 10 minutes each. Kasi babasahin mo At pag binasa mo, kinakailangan iniintindi mo yung aligasyon sapagkat seryosong usapin ito. You are trying to rob the Filipino people of a lawfully, democratically, legally, and constitutionally elected Vice President. So dapat yan line by line, inuunawa mo at sinisiguro mo base sa iyong personal knowledge or authentic document. There are only, kung tigto sa 10 minuto, sa isang oras ang makakapirma lang pag kanyang pinag-aralan ay 6. Kasi tig sa 10 minuto ay 60 minutes Doon po sa 7 oras na sila'y nagpulong-pulong, lagay mo ng 6, i-multiply niyo po yung 6 na pipirma kada oras, times 7, lalabas po dyan, ang makakapirma lang talaga ay 42. 42 congressmen and congresswomen. Ngayon, saan galing yung 215 na pumirma? Binasa ba nila? Naintindihan ba nila? Base ba ito sa kanilang personal knowledge or base ba ito sa authentic document? Pahabain po natin. Lagay na lang natin, marunong po silang lahat mag-speed read. Talagang mabibilis magbasa at talagang matatalino na intindihan nila yung aligasyon na kanilang ibinibintang at ipinupukol sa ating pangalawang Pangulo at dahil sa kagustuhan nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo, minadali nila. Lagay po natin na tigli 5 minuto kada magbabasa at pipirma. Kung 5 minuto kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 kongresista lang ang maaaring makapirma. Kasi nga 5 minuto and times 12, di 60 minutes po yun, 1 hour. 7 oras po silang nagpulong, closed door, lagay mo na, walang lunch break, wala lahat. Walang toilet break, walang water break, walang break lahat. 7 hours. Lagay po ninyo yung 12 times 7. Kada oras may 12 pipirma. Sa 7 oras, ang makakapirma lang na umunawa, umintindi at binasa ay lalabas sa 84 congressmen and women. 84. Sa buong araw na yon na sila'y nagpulong ng 7 oras. 84. Saan galing? Yung 215 signatures. Ibig sabihin, merong hindi nagbasa, meron na lamang pumirma. Ano naman ngayon kung tanong ninyo kung di niya binasa, gusto niyang pirmahan. Bawal po kasi yun. Yun po yung mahigpit na seguridad na binibigay ng ating saligang batas. Pagdating doon sa 1/3 na pipirmahan at i-endorso ng mga mambabatas, kinakailangan po verified impeachment complaint. Ano po uli ang ibig sabihin ng verified? Ito po'y dapat binasa, naintindihan, naunawaan, at ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic document.